Dala Ginoo to glorify your name. Thank you so much, Lord. Lord, we're today to humble ourselves before you, maminaw sa iyong balaan pulo, mamahan. Ako, instrumento lamang nimo, sabay kami ang masabtan o ang kinabuhi. Sa pangalan ng Ginoong Hesus, ngayon po kami. Amen. Okay, muling tagbalik. Once again, I love you sa inyong tanan. Salamat sa Ginoo, taliwala sa pugnaw, mapanahon, siya nag-iipon nato. Ambot sa problema natong projector. As man pati yun, may makasabot na niya, yung tanaw, hindi natin na ma-explain. Pero, naman sa ikanong na yung first tanong na First Thessalonians 5:8, everything give thanks to this word of God. Actually, atong emphasis this month is about give thanks. Ito mo sa pagpasalamat. Naging Domingo, salamat sa mensahe i-share sa ato through Pastor Brian itong attitude of gratitude, no? By being joyful, prayerful, and thankful. Sumunod akong nadungog niya ng Domingo. So karon na po, mag-share about Thanksgiving hapon, kung natay person o gamiton nato si Hope in Bisaya, Job in English, kung job, trabaho naman ng job. Ini Job. Kung person, no, ang pronunciation is Job. So, kaya man job, ang job, trabaho mo na. Ini Job. Hope sa Bisaya. Okay. So, Job's reason to give thanks. Mga katarungan, mga rason ni Job sa iyang paghatag o pagpasalamat sa Ginoo. Tungod kay si Job, usa ka taong mataraw ingon pa sa Biblia, and chapter 1 verse 1, i-describe siya sa kamtingpit nga tao, mataraw nga tao. Pero subok pa lang doon kay nakasugat og mga mainitong mga pagsulay sa kinabuhi. Dili basta-basta nga pagsulay, kanang bukat tanan ba? No? Kanang ikuhaan yung sa tanan, na iyang pagkinabuhi, pati na iyang health. So, pati na iyang pinakasuod, iyang asawa, nawala ng paglahong. So, kaingon ta nga, kung tanan nga pagsulay, mabot sa ato, pagkapasalamat pa ka sa Ginoo. Wala nga nindot ang istorya sa kinabuhi ni Job, o atong tanawon, ang sa sekreto niya, taliwala niya ang tanan, at kaingon mo magyapon siya na bulahan ang pangalan sa Ginoo. Nahubog kong na tao, hubog kong muli, o bulahan, o kaya salamat, o dalay ko ang pangalan sa Ginoo. No? Magalisod, no? So may atong tanaw na. Kaya na po'y siya i-declare chapter 19, verse 25, no? Sa sekreto ng kinabuhi nga ng pasalamat siya, nganiingon siya, ang akong manunubos buhi, I know that my Redeemer lives. So, atong pag-discoverihon ni karon. Pali ay mga utang na atong tagaan o pagtagat. Matod pa sa mga eksperto, yun sila nga. Kung ikaw na ay kahibalo, mausap ka, na mahimo kang positibo, kung na kayo mga pamagyo sa pagsuba ng problema, mahimo kang tawagan na optimistic na tao. Kanang positibo. Pero kung wala kayo na ibaluan, may kang pessimistic na tao na negatibo imong makita. Na ining istorya, ang tunada is kaya tawag nila nanay suicidal attitude. Kanang bahala na, kung mamatay, okay na. Wala na siya pamaagi. Ang imong tanaw ng iyang attitude is magtubok na. Kung dili maagapan, magtubok yun. So, mga mga pessimistic nga mga tao. Pero si Job, usa kini ka optimistic nga tao nga angay natong himuong modelo taliwala sa grabe nga mga pagsulay sa kinabuhi na kaya pa niya mo tuaw na bulahan ang pangalan sa Diyos o sa dalaygon ang pangalan sa Ginoo. It is expression of pasalamat, no? Thanksgiving. So this morning, tulok no ka mga butang na atong tagad-pagtagad nga nahibaluan ni Job sa iyang kinabuhi. Mao di ay nga siya nahimong
usa ka tawo nga mapasalamaton taliwala sa mainitong mga pagsulay. Una, si Job knew about God's protection. Ikaduha, Job knew about God's provision. Ang ikatulo, Job knew about God's passion. So, batayan natin niya itong mensahe, puro P, no? Puro P this morning. So, unaw na ito si Job na hibalo sa protection sa Diyos. Taliwala kasi naghukasan na, wala na. Kaya background na, di mo tanawon, hiyugin taon yung sinti, nga na di ay muwa, tali sa Diyos kung ihatanas. Una sila ay, memorandum of agreement. No? Kaya sa mga libro, at may baluan na nag-meeting ang Diyos o iyahang mga katawhan, umiyag to po din siya tanas dito. Gina niya, ano, Satan, kumusta man? Taal, at kanaon ko, sa yuta o sa langit. Kaya, hindi mo nakita ang alagad nga hingpit, buutan, faithful na alagad nga siyo. Alagad naman sa iyo kay Imumanggi. Mga itong taga-araw pa ikaroon. At mga taga-araw o mga points, mga puntos nga ato pagpamalandong this morning. Ang atong text nga gibasa is from verses 9 to 10. At verse na, hindi unya si Satanas mitubag sa Ginoo. Mga sila ang istorya o karon maghimo na sila o memorandum o agreement, no? Yung si mahadlok ba si Job sa Diyos sa walay hinungdan? Wala ba ikaw magbutang o libot kaniya? So, manani, nga tatagal pagdagan una, si Job nahibalo na ang Diyos nagbutang o protection. And the witness here is Satan mismo. Na naaday protection ang Diyos. Si Job. Nahibalo niya anak o naging witness sa Satanas. So, nakita niya. Kaya mo may di unang istorya. Di ba lang mo simbas niyo mo? Di na mo alaga, di na pasalamat di mo. Kung wala hinungdan. Mapasalamaton si Job kay nagbutang ka man og hedge of protection, no? Kini giingon diri nga wala pa ikaw magbutang og libot kaniya ug sa iyang balay ug sa tanan niyang butang sa tanang gapi. Ako sa pagbasa nako ali muka na kong heart ba, no? Nalipay gid kay ko nga tingala day ang gihimo sa Ginoo sa ato nga ang witness pagid ang kalaban. So, bakakon man siya tanas pero kini nga time pagid siya mamakak. Dili ba siya tanas amahan sa tanang bakak? Oo, mahigingon sa Biblia. Pero masabot nimo sa istorya nga this time si Satanas wala gid siya mamakak ani. Ngano man dugay na niyang plano nga iya gining i-distract si Job, yung dakuton iyahang hukasan si Job, iyahang pwede ba patyon niya sa Job. Dili niya mahimo kay naamay things of protection. So, natural, pag ikaw nahibalo na naaday hedge of protection ang Ginoo sa ako, sa pagtanaw nga naay mga problema sa kinabuhi, mayroon naman yung muna nga, bisan sa ingon ani, protektado ko sa Ginoo. So, makapasalamat kayo. No? Makapasalamat ka. So, akong tanaw ani, kung nahimo ni sa Diyos kang mo, para sa ako, mao ko ni ang gihimo sa Diyos sa atua. Ang importante lang diyan na ikaw nahibalo na naday hedge of protection, pero imo ni tanawon kay konektado ni sa verse 1. Kung sa sa verse 1, dihay ko sa katao sa yuta sa Uz nga Job ang ngalan. Kining tawhan na ni ato batayan, okay. Kining tawhan na hingpit o matarong, mahadlukon sa Dios kung naglikay sa dautan. Subuting nun, may connection ni sa hedge of protection
sa kinaiya ni nga tao. Kung saan ni nga tao, higpit o matarong, mahadlokon sa Dios. That's why God, ingon siya Satanas, nagsulti tinod sa natin ni karon, wala siya maka. Ingon siya, nagabutang ka o ali, dining tawhana, mo nang makapasalamat siya sa imo, mo nang busing pa siya sa imo, mo nang mualagad siya sa imo, kaya imo siya gibutangan o hedge of protection. So para nako, hindi usa ka dakong pag-discovery nga ang Dios nagabutang sa ato yan ang hedge of protection. Ako man gisulay og search sa ang hedge of protection. So simple raman na mura raman na taklob sa bahaw. Wala man tayo pag wala tayo pag. Kaya ang hedge of protection, mura din siya og taklob sa bahaw na nga gibutang niya sa imong panimalay. Oh, mga di ba taklob sa bahaw? Ang sa purpose sana, protection sa lamok, sa langaw, sa ilaga, o iring baka, o irok. Imong bahaw din, imong butangan. So, mo siya hedge of protection. So, ang Diyos gabutang niya, wala pa yung pinakanindot na nga illustration, kanang nahitabok karon sa Israel bitaw. Kanang ilang taon, Iron Dome. So, pinasahig yun pinasahig yun sa Ginoo ng mga tawanan na kaya na naghatag mo siya ng wisdom na maka-invento sila ng Iron Dome. Ang Amerika nangandoy si Trump na nasa Iron Dome. Tato pa wala pa si Iron Dome kaya nangandoy pa man. So tanaw rin mo ang Israel na sila niya. So kanang ilang Iron Dome sa Israel, mo rin magtaklob sa bahaw sa tibuok Israel. Pag na-mention nga mo pagulog sa ilang, mo alarm na, pag-alarm niya na, bana-bana ko na yung ambog, yung sa pag-calculate, no? Manang kayo ko nga, sabi nga ka-alam na, hindi mong tanaan, yung sa pag-calculate, pag doon lang bubuto, sugat at ko, pabutog sa ibabaw. Kaya na ako, kini, as a nation, yubutangan sa Ginoo, hedge of protection ang Israel. Pero, sa kinabuhi ni Job, mauna na, no? Mo lagi ko ni Satanas kay kabutang ka man gud og hedge of protection mo lang. Wala ka sa imo magpasalamat ka sa imo kung gitawag kay bulahan ang imong pangalan because of the hedge of protection. So sa ako pod nagatuon nagabasa ani makaingo Lord. Mo yung gihimo sa ako. Pagtubra pagkadagan-daghan mga aksidente nga ako naagian sa dagat hangtod karon ni ako. Buhi pa, naigot na akong pagi, naigot na akong balo, unsa na lang itong naigot na parang ko din ka lang sabay ka ito. Ayan si Kisiya. Kisiya, Kalihir. Hindi pa nasa bayan nila. O, tama nangaligo ito sila sa kartong kuan, itong sa to. Pag-uli na din yung pastor, sunog akong kahon pa to. Dili na tunog siya. So, ako nakalikuan, nakalikuan diri o. Yung akong ginawa na nimubo na akong ginawa kay sabay ba yan, masunog man na yung buhay. Bito ko pala nagyan ako sa dagat, then na-realize na ako nga, Lord, nabili nga hedge of protection. Nang gideklara niya sa taras, nakita niya sa akin ang buhay ni Job. So, akong tanaw, konektado di sa faithfulness sa mga anak sa Ginoo. Kaya sa inyo niya kasatanas, iyan yung ipaghampok siya. Nagkakumbaga sa akong alagad, akong alagad, tinitawhana higpit, o matarong, mahadlukon sa Diyos, o naglikay sa dautan. So, masabot din mo ang Ginoo, tangan din ang hedge of protection, kung anong atong karakter. Kung anong karagwal, siya tanas walay mahimok, saan niya pag dakot sa imo, why mahimok kay na may hedge of protection. That's why naghatag ko pasalamat sa Ginoo. So kung ato ni barabar ato yung tanawon karon, listen God nga pag-amping sa ato, naghatag og sa ato nang giingon nga takluban ta niya,
taklob sa bahaw para protektahan ta. Daghanay kaayo record sa Biblia kung sa mga lain ng paagi sa Dios sa pag-protect sa iyang mga tao. Like for example, kang tawag ani kung harap bitaw na gi-attack ang Judas sa mga Assyrians. Niya gidala ni listahan katong letter of war. Gidala dito kung yung ambush siya, precious sa Ginoo. Na Lord, kini nga letter nakabinos ni sa imo. Hezekiah, no? King Hezekiah. Kung sa'yo may hills of protection sa Ginoo ato. Nagpadala ang Diyos og isa ka anghel o niya ang tanan mga Assyrians 185,000 pagkataghatay. Ang lipatay isa na kakaanghel. Yung namatay itong tanan. So, grabe na, no? At amazing na nga protection sa Ginoo. Daghan yung record magiging sa Biblia. At katong tulo ka buok ng mga amigo, Shadrach, Meshach, Abednego. Tulahi ko ito kay kalayo mo ito. No, gisuglod sila. Dito, mga tingala hari niya. Hindi ba tulo naman sila? Yung anong naupat naman sila. So yung mga Bible scholar, that's the pre-existence of Jesus. So si ato nga panahon si Jesus na anak. Giubanan sila o bisag bahot na lang o anumos. Wala. Makatandog balakian o nindog atong balahibo na kamaturan na nga proteksyon sa Dios sa ingon niya na. Then si Daniel in the lion's den. Daghanay kayo record nga mo testify nga naagi heads of protection ang Dios sa ato. Pero ang question karon, are we like Job? Anong gi-describe sa verse 1? Nga dihay ko sa kataw sa Uz nga Hub ang ngalan. Kining tawhana hingpit o matarong alisuray na. No? Isuray ang kinabuhi hingpit o matarong mahadlokon sa Dios o naglikay sa daotan. So kining hingpit o matarong di nato na mahimo. Pero nay nagpasalig nga kung ikaw mudangog kang Hesus, siya ang mohatag kanimo hingpit o matarong na kinabuhi. So kini Old Testament og balaod ang gisgutan diri. But in New Testament nagaisgut og grasya. Pero sa man lamang ka madeklara nga hingpit og matarong. Mahingpit og matarong ka lang kung ang imong sala na ay person nga mudalaan na ngadto sa krus sa Kalbaryo, tin madeklara ka nga hingpit og matarong. That's why ang tanan nga ay relasyon kay Jesus luwas. So dili sarili na itong paningkamot, mahimot ang hingpit o matarong. Kung gusto ka nga karakter, so we need to maintain your relationship of Jesus. Kung kayo siya rin makahimot sa itong hingpit o matarong. Then, automatically, na-heads of protection. Kung mo na ang sa atong panahon garon, because atong panahon is panahon sa grasya. No? Kung si Moses, gadala o balaod, si Jesus gadala og grasya ug kamatuoran. Kay uliktado man di ba? Butangan nimo og head sa protection, sihog uliktado na sa verse 1. Pero dili man nato na makaya mahimutang hingpit ug matarong. We need person nga magtabog sa atong sala, sala magita. So mukunik na kadto sa atong relasyon kay Jesus. Nga siya ang muhimo sa atong hingpit o matarong. Ang mga ang mga theologians nagulagway sila na og kana clothes of righteousness, no, sinina sa pagkamatarong nga ihatag ni Jesus sa imo sa diha nga ikaw naanay tinuod nga relasyon niya, no? Kanang munig gyapon na sa German pero kanang yabot ang punto gid na kay tinuod niya aksepta sila nga pagtuo sa iya ang sininaan kaniya og sinina sa pagkamatarong ni Jesus. Kumunang mawain mo kang bugiro. Ano na yan, kada istorya rin mo, i-glorify mo si Jesus. Para kay istorya nga, di mo kunik sa iya kay pagputang lubot ko siya may nagmatarong ni mo. Sumausap ka gid. Sumausap. Mawa ang pagkakambog sa tao. Kaloy, mausap din siya. Kaloy na i-glorify si Jesus nga mga naghaka na ng
sinina sa pagkamataran. So, natural, muipik ng hedge of protection sa Ginoo kay part na sa iyahang pamilya. So para na kung it is dako kayong kalipay nga nahimong saksi si Satanas. Kaya para sa ako din si Satanas, wa na gini siya mamakak, nag-amahan siya sa bakak. Kaya tinuod na ito ingon nga, di na pasalamat si Job sa imo, kundi imo protektahan, imo protektahan. So, mao po na ang problema ni Satanas sa ato karon, di taniya matandog because God gave us His of protection. Nahitabo na because sa iyang pananaw, we are righteous, perfect by the blood of Jesus Christ. Okay, second thing, no? Kung sa sikreto ni Job, ano makapasalamat siya, unang-una, nahibalo siya na naay judge of, naay protection ng Ginoo sa iya. Ikaduha, Job knew about God's provision. Para ito sa verse 10, kasi ingon ni Satanas niya, wala ba ikaw magbutang ug ali, libog ka niya, ug sa iyang balay, ug sa tanan niyang butang, ug sa tanan niyang dapit? Ikaduha, ingon sa Satanas, gipanalanginan nimo ang buhat sa iyang mga kamot, ug ang iyahang mga katigayunan nagkadaghan sa ibabaw sa yuta. Again, kung nahimong saksi si Satanas sa protection sa Ginoo, nahimo na kong saksi si Satanas sa mga provision nga gihatag sa Dios kag alipay na po ani tungod kay dili pa lagi mamakak sa Satanas, wa siya makakaning panahon na. Iya nakita ang kay gisulti ang tinuod. Kay gusto binang dauton bin si Job. Kung sa pagdaot na may hedge of protection, kung ang Diyos mismo mo ay panalangin sa tanang gitrabaho ni Job, panang gitrabaho sa iyang mga kamot, imong gibless kining tawhana, maunang pasalamat siya sa imo. So, kung nahimo sa Ginoo kang Job ni ingon ani, He provided tanan ng mga panginahanglan ni Job, himo siyang dato. Makumper na ko na ang kadato ni Job sa ilang province mo gudi. Ang kilingan lugar mo cover sa dapita sa Israel, gapre karaan ni so whole province. Makayon ko nga ang iyang kadato murag mga pimintil karon ba. Kung ingana ang Dios naga-provide sa panimalay ni Job, murag pimintil ang sa atong panahon karon ang ilahang bahandi. So kung makita nimo nga ang Dios gihimo na niya kunya na witness si Satanas. Iyahan i-provide ang mga pinanglanon ni Job. So para sa ako, ganoon na ako nga kana mao po na ang himuon sa Ginoo sa ato kun kay mao man nga Dios. Mao na nga Ginoo. Kaya akong balikon lagi, mukunik na dito sa verse 1, na pareha ba taong kinaiya ni Juan, pareha ba taong kinaiya ni Job, na ang Diyos, ganahan buko sa ato, grasya mga panalangin sa ato, ang question niya, kung pareha ba taong kinaiya niya. Kaya kung tanaw mo ang kinaiya sa Ginoo, He is willing nga mo hatag sa tanan nato ng kinahanglan. Sumala sa kamaturon ng giingon ni Paul, no, ni Pablo, in Romans 8:32. Sa Roma 8:32, ingon siya kung Pablo, nga kaya gani sa Dios gihatag ang iyang bugtong anak. How much more ang inyong mga gikinahanglan. Tama, no? Kaya niya ang gihatag niya sa Jesus, ang iyang bugtong anak diri sa ato. I-confirm na in John 3:16. For God so loved the world, He gives to the begotten Son. So kaya niya gihatag. How much more ang atong mga gikinahanglan? Kaya din niya. So sa gihapon, daghang kaayo na po ang mga pagparayag sa Biblia nga ang Diyos as provider. Hingalan siya o Jehovah Jireh, God will provide, or God as our provider. So iyang iparayag kang Job na, si Job na hibalo anak.
Si Satanas naging saksi ni Ana. So, in the second reason nga si Job, magpasalamat sa Ginoo. Nung tungod kay naamay provision sa Ginoo sa iya, taliwala sa daghan kaayong mga pagsulay, mga mainitong pagsulay nga niabot sa iyang Ginoo. Pero bantayan nato na yung nga verse, kini nga declaration ni Satanas diri. Konektado ni sa kakugihan. Ang provision sa Ginoo na pero konektado sa kakugihan. Bantayan nato ang verse. Kasi ipanalanginan nimo ang buhat sa iyang mga kamay. Subuting nun, nakita ni Satanas nga ang tanang gitrabaho nimo, gipanalanginan sa Dios, nagkonekta sa kakugihan. So meaning, sikat pa ngayon sa provision sa Ginoo, pero dili ka mo trabaho. May picture ano yung tanak, no nga, nagbuhat na siya na nahulog ang bayabas. Huwag siya mag-kuhit na lang. Galing kayo wala man tekwan. Wala tekwan. Tawag tapulan ba? Huwag gimit na yung utok na mag-faith na siya kuhit. Arangan niya ang bayabas. Kasi higda o paabot siya mahulog. So dili gusto ang Ginoo mga taong tapulan. Ready ang blessing. Yandan na niya ang mga panalangin. Tanan ba yan, no? Yung itagaan ng 24 oras, mga unbeliever, itagaan pa 24 oras. Tanan iyang paulanan. Tanan, kung yung tanawin na, ready ang blessing. Pero, magdifferensya na sa pagkakugihan sa tao. Kaya bisan sa Satanas mismo, nakita niya ang provision sa Diyos sa kinabuhi ni Job. Pero, masabot ni mo na si Job, kugihan. Kugihan, ipanalanginan nimo ang buhat sa iyang mga kamot. Buting nun, nagitay part sa mga provisions sa Ginoo, dili magtinapulan. So, dili, mabili isuat ko di Pablo sa mga Tesalonica. Sakit kayo ito kay, naitapulan niya, ayaw pa ka na. So, naitapulan, ayaw pa ka na. Buting nun, gusto sa Ginoo ang kitang tanan, muhimo, mo trabaho sa mga buluhaton nga atong gitrabaho. Ang tama kay Pablo, ang mga tapulan patrabaho para makatabang ko sila diyan sa katilingban sa mga Kristohanon. So, wala siya, God's provision connected sa ato ang kakugihan. Dili man gyud promote ang Ginoo ng mga tapulan nga mga tao. Dapat mag-uban yun na. Even sa taas ako nang iingon lagi, nahimo siyang saksi sa kinabuhi ni Job. Nag-bless ang mga gihimo sa iyahang kamot. So, kining mensahe naghatag sa ato nga, unsang talento ba? No nga, gihatag sa Ginoo sa ato, kaya dili ko kita parehag yun kung hilig yun. Kaya kung imo kong pangutano, unsay hilig na ako, hilig yun ko managat. Mawag niya akong namat ang buot. Managanang tanaw sa YouTube, puro panagat yung bilin, dapat yung trabaho, panagat. Kung niya panagat, lagi akong gul. So, mura-mura ka nang, diha, ako talaga ginawaan ng, di ba, kung sa'yo mong ganahan, hindi yung tatawang mo. Pero, gisunod na ako sa gusto sa Ginoo, wala naging pastor ko. Kaya may passion ito, ibutang nga sa kasing-kasing. Mabantayan niyo muna sa mga tao kung sa ilalim hilig. Kaya may mga tao hilig uma. Punta ako pa yung ng YouTube na puro na puro uma. Kaya ba mahilig ko kayo? Hindi na, mahilig mga sa nilang mga taring-taring. Tanaw ko niya. Sa YouTube, puro mga taring-taring. Kaya may passion. Ang gusto na ginawa, ganito ni mo na ang Ginoo mo bless ni anak. So, trabaho sa iyong kamot. Yan ba ako sa pastor inyo siya? Na ako'y membro nga nag-isudyod no, sa kinabuhi. 5 na ang katrabaho niya, si katangtang trabaho. Gahilap na, yung anak niya, no, tulo-tubo. Niya balo man, balo. Doon sa pastor. Pastor, sa 5 mga tanggal trabaho, pastor, akong anak niya, nagtubo pa. Yan, balo man diyan. Yan, sa may day mong passion of life. Sa may hilig, des, kinabuhi. Isa mahilig mong luto-luto, pastor. Sa may nasa imong balay. Aka nang,
Steam, ako nang gabuanan ba? Kanya, kami lang ang sa baho, kalimon ako ng tangas sa baho, gusto. Kaya ngayon na lang, paumin lang ng imong passion, no? Kanang imong gusto ba, ng imong hilig. Kaya maluto-luto maga, pag-try ko nag-gym mo ka ng, kanang hamburger ba? Kanya, si Baligya daw. Baligya. So, himo siya, mga kabok-kabok, 50, Baligya niya laliman. Pagkasunod si Mala, anong kadaghan? Pag isa ka tuig, nakakaroon ng mentang. Hanto nila ba yung ka tuig, na milyonaryo na. Sunod tuig, ang gala na upit idaghan ng sinina, sapatos, ng pastor. Kung sa mani, siya nga pastor, kanang ako ipalipay sa iyo ba kay iyong igiyahan ni mo ang atong hilig. O na, nagpugi daw siya. Actually, mo ang isundog sa McDonald's nga babae. Malit mo siya yung isundog niya. So, ang punto dito, kung sa imong hilig, maging pugihan ka niya. Kay iblis ka sa Ginoo. Kumanay yung ni Satanas, imong panalinginan ang buhat sa iyang mga kamot. So that's why, si Job, mapasalamaton sa Ginoo, taliwala sa mga problema, kay ingot, ang guna mo siya nga, provider magalog, taliwala din yung tanan. Hibalo lang tayo, pag-abot na sa unahan, gibalik naman na sa Ginoo. Okay, so that's our second point. And the third point na to is, Job knew about God's passion. Okay, so, si Job na ibalo sa gugmas Ginoo, no, sa iyaha, pagbati sa Ginoo sa iyaha. Nga naman, and in chapter 1, verse 12, tanaw ni mo diha, nanay mo, tali sa Diyos o ng Satanas. Pero ang Diyos naghatag o limit. Verse 12, ang Ginoo maingon ng Satanas, tanawa ang tanan nga anaa kaniya, anaa sa imong gahom. Kung maimuha nila, no? Ayaw lamang siya tanduga. So na limit, naghihatag. Kaya may mo sa Satanas. Nabusa milakaw sa Satanas, gikan sa atubangan sa Ginoo. Alita sa ikadawang hugna sa iyang pagsulay na pagkanghog, no, katunan sakit na, no, sa iyang lawas. Nasa chapter 2 verse 6. Chapter 2 verse 6, ingon diha, ang Ginoo maingon, tanawa ana siya sa imong gahom. Ilikay lamang ang iyang kinabuhi. Subot ingnon, dahil limit asra taman sa Satanas. It is because God love Job. Tungod kay nahigugma ang Diyos kang Job. Mao na nga, nagutang siya limit. Mula sa nahigugma, sige, kuris-kuris na, huwag problema. Magtago ko anak. Nagwahatag siya ang limit. Pero, sige. Pero ayaw siya kilabti. Bali, iyang lawat ay tanduga. Sige, tugot nga, nawala iya ang mga kaptangan. Nawala iya mga anak, pero iyang lawas, iyang tanduga, di Satanas, di Arataman. Sunod, ikadawang hugna sa pagsulay, kapag masakit ang siya na iyang iyang palimpumi, yung palapak ko, nuka, puro tagid, no? Pernapin ang Ginoo, ayaw siya patya. Ayaw siya patya. Kada kalimit expresses God's passion. O tanaw ni mo diha nga kini si Satanas ang iyang plano nga iyang dugbukon, iyang pagibay, yung distraction ang iyang gusto may tamo sa kinabuhi ni Job, pero ang Diyos nagbutang og limit. So atong makita din mga igsuon nga si Satanas is a tawag of mighty but not almighty. Mighty, kusgan, pero dili siya kusgan sa tanan. Diya tanas gamhanan, pero dili siya gamhanan sa tanan. Sa Dios ra na kinaiya. Wala ang
na mga attributes kung taas sa Ginoo makita nato. Pero ang paborito na akong attributes kana omnipotensya, omniscience, and omnipresent. Wala na kang Satanas. Si Satanas may valor na siya kung imo nang isulti, kung imo nang i-act. Kung i-valor, diya taman si Satanas. Pero ang Diyos, napalang sa imo muna-muna, naibalo na siya. So manang limitado ang pagtandog ni Satanas sa mga anak sa Diyos. Tama na sa di-alaw. At kung di-alaw niya, buting nun, makaya niyo mo. So di ba tama na sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 nga maghatag siya og pagsulay ato makaya nato, maarangan kita sa lutsanan niya makagawas ta. So buti yun, kung makaya nimo ang 20 kilos, dili kita nimo 21 kilos. Mao na may tabo sa ilang muwa ni Satanas o sa Diyos. Nga diha nataman ang imong himuon kalhub. Primero, sige, trabaho ay ihatag siya sa imo, diha sa imong kamot. Pero ayaw siya, tandugan, kung pasabot, wala kay tandugon sa iyang lawas. Ikaduha, sige, pwede din mo tandugon iyang lawas, matulong ka, ayaw siya, patiya. So nagapadayag ang Diyos sa iyahang passion, no? Sa iyahang gugma ngadto kang hub. Lahit manggod ang kanang mga tao bitaw nga naana sa sila. Halimbawa ikaw ginikanan, gisapot ang umayo sa imong anak. Ay, kali ba na? Pati yung pwede mo. Lahi ang Diyos. Ang Diyos mag-hatag siya din. Kabalutan na si Satanas, kung ganyan mga false prophets in Revelations 21:10, ibuhatan mo gina sa Ginoo impyerno. Katuloy ang impyerno para sa ila. Pero kita ng mga anak niya, kayang higugma, tagal niya limit niya, diha taman, o walay makapugong niya anak because He is omnipotent God, a powerful God. So mo na butang na kayo mo, Lord, salamat kayo. Wala yung hitabo na kinabuhi na mo, nalilit ni mo, kontrolan because of your love. So once again, balik ko na po dyan to 16, it is a divinely expressed tingin nga punto na ito na ang Diyos nahigugma sa ating tanan. He loved the world, padala niya ang bugtong anak. Ang dalang butuo, musalig kanya, hindi malaglag, hindi makabatong sa kinabuhi, walay dapat sa. So taliwa sa chaos, no? Sa kinabuhi ni Job. But he still give thanks to the Lord. So hinagunta, kinipulong sa Ginoo, magpahinumdum sa ato nga magkaingon ta, Lord, ako, mura di kong sigo. Ngayon Ginoo sa ato, mura di kong sigo. Actually, ang kini nga libro, nahimo ni nga libro, to remind us that even righteous will suffer. Pero kita lang, ang mga righteous na mag-suffer, muhatag taong pagdaig at pasalamat sa Ginoo. Pero kung ang mga unbeliever may mag-suffer, ang ila, magtubok, no? Magtubok. Nakalulunggan nga, na daw, no? District engineer, magtubok. Tumbago lang, magtubok. Nga na sila mag-antos. Hindi nila mag-take, magtubok sila. Pero kita, mag-antos, mag-realize na natay Ginoo nga nag-protect, natay Ginoo nga nag-provide, natay Ginoo nga nahigugma, mo turn into pasalamat. No? Ang atong pamahirap pasalamat, mo nang simbata, Domingo, ganyan nga, daghan yung panalangin ng Ginoo, musimba na ko, pati Merkulis. Di ba? Apel ko sa mga buluhaton, it is an expression of our thanksgiving to the Lord. Magnawa na yung sa kanya pag-protect, yung sa kanya pag-provide, yung kinahanglan, yung sa kanya pag-higugma,
Ngayon, kulang lang Domingo. Pagkapilan ako ng pulis. Pagkapilan ako. Mga aktibidades sa simbahan as expressions of my thanksgiving to the Lord. Okay, so manindog ta o magpasalamat ta sa Ginoo kung tayo ng pagod na natin. Alam ko, ang dragon na mong amahan